Ang tunog ng paglaglag ng isang mamahaling pluma sa makintab na mahogany na mesa ang tanging gumambala sa katahimikan ng boardroom. Lahat ng mata ay napako kay Liam de Villa na ang muka ay kasing lamig at kasing tigas ng salamin ng bintanang nagpapakita ng nagtataas ang gusali ng Makati. "Tapos na ba kayo, Mr. Rosales?" tanong ni Liam. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Napalunok ang matandang direktor. "Sir, ang hinihiling ko lang po ay kaunting panahon pa. The numbers will bounce back. We just need..." Ang kailangan ng kumpanyang ito ay resulta, hindi mga pangako. Putol ni Liam. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ang pagsasanib ng De Villa Corporation at Alcaraz Corporation ang magpapatibay sa ating pundasyon. Anumang departamentong hindi makakasabay ay magiging pabigat at hindi ako nagpapalaki ng pabigat. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid na sinira lamang ng marahang pagtikhim ng isang babae sa kanang bahagi ng mesa. Si Doña Soledad de Villa, ang ina ni Liam, ay tumango ng bahagya, isang halos hindi mapansing senyas ng pag-aproba na nagpapatunay kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Iyon na ang hudyat. Tapos na ang usapan. Nagsimulang magligpit ng gamit ang mga tao, umiiwas sa tingin ni Mr. Rosales na napayuko na lamang sa kanyang upuan. Pero si Liam ay hindi nakaramdam ng tagumpay. Wala siyang naramdaman. Para sa kanya, isa lamang itong transaksyon, isang problema na nalutas. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na parang mga bituin na hindi niya maabot. Pakiramdam niya ay isa siyang makina na perpektong gumagana ayon sa programa. Ngunit walang kaluluwa. Gabi na nang lisanin niya ang gusali. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang mamahaling sasakyan ay tila hindi sapat para palamigin ang pakiramdam ng pagkasakal na dulot ng kanyang kurbata. Bahagya niyang niluwagan iyon habang sumasandal sa malambot na upuan. Umuulan sa labas at ang mga patak ay humahampas sa bintana na parang maliliit na luhang dumudungis sa perpektong mundo sa loob ng sasakyan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang isip na maglakbay, ngunit walang patutunguhan. Tanging mga numero, mga forecast at ang mukha ni Katrina Alcaraz, ang babaeng nakatakda niyang pakasalan, ang lumilitaw. Isa na namang transaksyon, isang perpektong pagsasanib. At sa gitna ng ugong ng makina at patak ng ulan, may narinig siyang isang tunog, isang himig, isang oyayi, mahina, malungkot, at pamilyar. Isang himig na hindi nararapat sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila. Isang tunog mula sa ibang panahon, sa ibang lugar. Idinilat niya ang kanyang mga mata. "Ano yon?" tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Iniisip na baka guni-guni lang niya. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, palakas ng palakas ang himig. Tila ba tinatawag siya? Nagmumula iyon sa isang maliit na iskinita sa kanilang kanan. Isang lugar na madilim at tila kinalimutan na ng kaunlaran. "Para," utos niya sa kanyang driver. Ang boses niya ay biglang nagkaroon ng bahid ng pagkaapura. Nagulat ang driver. "Pero sir, delikado po sa lugar na yan." Hindi sumagot si Liam. Ang kanyang buong atensyon ay nasa himig. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya, isang bagay na mas malakas pa sa luhika o takot. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. "Sandali lang ako," sabi niya, at lumabas sa gitna ng ambon. Ang bawat hakbang niya ay isang pagpasok sa ibang mundo. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay agad na nabahira ng putik. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng basang lupa, ng usok mula sa nag-iihaw at ng buhay. Ang katahimikan ng kanyang sasakyan ay napalitan ng kahol ng mga aso, ng tawanan ng mga bata, at ng himig ng uyayi na ngayon ay malinaw na. Sinundan niya ang tunog, palalim ng palalim sa masikip na eskinita.
hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang ilaw sa loob ay nagmumula lamang sa isang madilaw na bumbilya, ngunit ang himig na nagmumula roon ay puno ng init at pagmamahal. Nag-alinlangan siya. Ano ang ginagawa niya rito? Isa siyang CEO. Ang mundo niya ay gawa sa bakal at salamin, hindi sa yero at putik. Dapat na siyang bumalik sa sasakyan at kalimutan ang kahibangang ito. Ngunit ang kanyang kamay ay kusa ng kumilos. Kumatok siya sa manipis na pinto. Ang tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Huminto ang pag-awit. Narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa. Bumukas ang pinto. Isang babae ang tumambad sa kanya. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng basta-basta. At ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap ng katatagan. Tumingin ito sa kanya. Nagtataka. Sino po sila? Tanong ng babae. Ang boses niya ay ang parehong boses na umaawit ng uyayi. Hindi makasagot si Liam. Tila may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan nang magtama ang kanilang mga mata. Pamilyar ang babae. Ngunit saan? Bago pa man siya makahanap ng salita, isang maliit na boses ang narinig mula sa likuran ng babae. Inay, sino po siya? Kasunod ng boses, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa gilid ng palda ng babae. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa 4 na pares ng maliliit at kuryosong mga mata ang nakatingin sa kanya. 4 na magkakamukhang bata. At sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liam. Ang ugong ng syudad, ang ambon, ang kahol ng aso, sa di kalayuan, lahat ay naglaho. Tanging ang mga mukha ng 4 na bata ang kanyang nakikita. Hindi lang sila basta magkakamukha. Sila ay maliliit na bersyon niya. Ang parehong itim na buhok, ang parehong hugis ng kilay, at higit sa lahat, ang parehong mga mata. Seryoso at malalim, ang mga matang sumasalubong sa kanya sa salamin tuwing umaga. Para siyang nakatingin sa 4 na piraso ng kanyang sarili. Mga piraso na hindi niya alam na nawawala pala. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kontrol na pinag-ingatan niya sa buong buhay niya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay hanggang sa hindi na niya namalayang nabitawan na niya ang kanyang mamahaling leather briefcase. Bumagsak iyon sa putik sa isang mahinang kalabog. Nakita ng babae, si Ara, ang pagbabago sa mukha ni Liam. Nakita niya ang pagkabigla, ang pagkalito, at ang dahan-dahang pagkilala. Ang kanyang sariling mukha ay namutla, at ang pagtataka sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Agad niyang sinubukang itago ang mga bata sa kanyang likuran. Pumasok kayo sa loob, mga anak. Utos niya. Ang boses ay nanginginig na. Bilisan niyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang koneksyon ay nagawa na. Ang mga mata ni Liam ay hindi na bumitaw sa mga bata. Pagkatapos ay muling bumalik sa babae na ngayon ay para ng isang mailap na hayop na nasukol. Ang mga pira-pirasong alaala mula sa isang gabing lasing 5 taon na ang nakalilipas, isang magarbong party, isang pakiramdam ng pagkasakal, isang babaeng may malungkot na mga mata ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Ang hangin sa kanilang pagitan ay napuno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na nakakatakot harapin. Para kay Liam, ang sandaling iyon ay mas matindi pa sa anumang corporate merger o hostile takeover. Ito ay ang pagbagsak ng buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, nahanap niya ang kanyang boses. Ito'y garalgal at halos isang bulong lamang, puno ng pag-aalinlangan na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sino? Sino sila? Ang mukha ng lalaki ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang nakaraang pilit niyang ibinaon.
sa limot, ikinulong sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Ngunit ngayon, ang multong iyon ay nakatayo sa kanyang harapan, totoo at humihinga. Ang kanyang mamahaling amoy ay sumisingaw sa hamog ng gabi sa barangay Tala. Pagkabigla, iyon ang unang naramdaman ni Ara. Sinundan iyon ng isang matinding kilabot na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa talampakan. Ang lalaking ito, kasama ang kanyang perpektong gupit, ang kanyang damit na nagkakahalaga pa siguro ng buong bahay niya, at ang mga matang yon, ang mga matang hindi niya kailanman malilimutan, ay ang sagot sa lahat ng tanong na hindi niya kailanman tinanong. Ang kanyang reaksyon ay hindi nagmula sa pag-iisip. Ito ay puro instinct. Ang instinct ng isang inang poprotektahan ang kanyang mga anak mula sa panganib. Blag! Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang yumanig na kahoy ay parang pagsabog sa tahimik na gabi. Sumandal siya roon, ang kanyang likod ay nakadiin sa magaspang na ibabaw, at ang kanyang dibdib ay humahabol sa hiningang tila ninakaw sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Inay, bakit niyo po sinara?" tanong ni Lian, ang pinakapanganay sa apat, habang hinihila ang dulo ng kanyang duster. "May masama po bang tao, Inay?" Segunda ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pag-aalala. Yumuko si Ara at niyakap silang apat ng mahigpit. Isinubsob ang kanilang mga mukha sa kanyang dibdib na para bang sa paggawa niyon ay maitatago niya sila mula sa katotohanang nag-aabang sa labas. Wala, mga anak. Wala yon. Malakas lang ang hangin. Pagsisinungaling niya. Ang boses niya'y basag. Habang yakap niya ang kanyang mga anak, ang kanyang isip ay bumalik sa gabing iyon. 5 taon na ang nakalipas. Hindi iyon isang magandang alaala. Isa siyang extra waitress sa isang magarbong pagdiriwang ng mga Divilla. Ang kanyang uniforme ay mura at hindi komportable. Napapaligiran siya ng karangyaan na hindi niya kailanman sukat akalain. Kumikinang na mga chandelier, rumaragas ang champagne, at mga taong ang mga alahas ay masasapat pa para pakainin ang buong barangay nila sa loob ng 1 taon. At nandoon siya, si Liam Devilla, ang ginintuang anak. Nakita niya itong nakikipagtalo sa ina nito sa isang sulok. Nakita niya ang pagkasakal at paghihimagsik sa mga mata nito. Maya-maya pa, lasing na ito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa kanya ito lumapit. Hindi dahil sa ganda. Alam ni Ara na simple lang siya. Siguro dahil sa kanyang mga mata, nakita nito ang kaparehong pagkapagod, ang kaparehong pakiramdam na tila isang bilanggo. Nag-usap sila. Kaunti lang. Tungkol sa mga pangarap na malabo at sa mga responsibilidad na malinaw. At pagkatapos, nangyari ang hindi dapat mangyari, isang pagkakamali. Isang gabing puno ng alak, kalungkutan, at isang desperadong paghahanap ng koneksyon. Kinabukasan, umalis siyang parang isang magnanakaw, dala ang kahihiyan at ang sikretong hindi niya kailanman binalak ibunyag. Nang malaman niyang buntis siya, at hindi lang sa isa, kundi sa 4, ipinangako niya sa sarili na bubuhayin niya sila ng mag-isa. Malayo sa mundo ng lalaking iyon, malayo sa karangyaan na alam niyang may kaakibat na kalupitan. Tok, tok, tok! Isang malakas na katok ang pumunit sa kanyang mga alaala at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. "Miss, pakiusap, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo." Ang boses ng lalaki, desperado, nagulantang, napapikit si Ara nang mariin at tinakpan ang mga tainga ng kanyang mga anak. "Wala yan, mga anak. Pusa lang siguro sa bubong," muli niyang sabi, kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa takot. "Pero inay, nagsasalita po yung pusa," sabi ni Lino na may pagtataka. Hindi na niya alam ang isasagot.
Ang lalaki sa labas ay hindi titigil. Ang katotohanan ay kumakatok sa kanyang pinto at hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kayang pagtaguan. Mag-usap tayo, pakiusap. Sigaw ulit ni Liam mula sa labas. Ang boses nito ay mas malakas na ngayon. May halong pagmamakaawa. Kailangan kong malaman. Pakiusap. Binuhat ni Ara si Lucio, ang pinakamahina sa apat, at inakay ang tatlo pa, papunta sa kanilang maliit na silid tulugan. Oras na para matulog mga anak. May pasok pa bukas. Inayos niya sila sa iisang banig, kinumutan at hinalikan sa noo. Habang ginagawa niya iyon, ang mga katok sa labas ay patuloy pa rin. Bawat isa ay parang martilyong pumupukpok sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nang sa wakas ay huminto ang mga katok at napalitan na lamang ng katahimikan na natili si Ara sa tabi ng kanyang mga natutulog na anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, ang kanilang mahahabang pilik mata, ang kanilang maliliit na ilong. 4 na milagro, ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. Dito, sa maliit na bahay na ito, ligtas sila. Dito, sila ay mga bata lamang, hindi mga diviya. Sila ay mga reyes. Ang pag-iral ng lalaking iyon isyong ay isang banta sa kapayapaan na pinaghirapan niyang itaguyod. Ang mundo nito ay isang bagyo na kayang sirain ang lahat ng mayroon sila. Hindi, bulong niya sa dilim, isang panata sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaan. Akin lang kayo. Poprotektahan ko kayo. Ang kanyang takot at pagtanggi ay dahan-dahang nag-anyong determinasyon. Isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Gagawin niya ang lahat para mapanatili ang kanilang simpleng buhay. Kinabukasan, gumising siya bago pa man sumikat ang araw. Ang gabi ay naging mahaba at puno ng balisa. Halos hindi siya nakatulog, binabantayan ang pinto na para bang anumang oras ay babalik ang lalaki. Ngunit ang umaga ay dumating ng mapayapa. Maingat siyang bumangon, siniguradong hindi magigising ang mga bata. Kailangan niyang mamalengke bago pa sila magising para maipagluto sila ng almusal. Kinuha niya ang kanyang bayong at dahan-dahang lumakad papunta sa pinto. Huminto siya sandali. Ang kamay ay nasa doorknob. Nakikiramdam. Tanging ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga nagwawalis sa kalye ang kanyang naririnig. Wala na siya, sabi niya sa sarili. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Panaginip lang siguro. Isang masamang panaginip. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit ang ginhawang naramdaman niya ay agad na naglaho na parang bula. Sa dulo ng eskinita, nakaparada ang isang makinang at kulay itim na sasakyan. Isang sasakyang tila nagmula sa ibang planeta kung ikukumpara sa mga nakapaligid na barong-barong. Ito ay marangya, makapangyarihan, at lubhang wala sa lugar. At sa loob, sa driver's seat, nakasandal ang ulo sa bintana, ay ang lalaki. Si Liam de Villa, mahimbing na natutulog, tila ba binantayan ang kanyang pinto buong magdamag. Ang unang sinag ng araw ang gumising kay Liam. Kumurap-kurap siya, ang kanyang leeg ay nananakit mula sa pagkakatulog sa isang posisyong hindi natural. Saglit siyang nalito, ang amoy ng katad mula sa upuan, ang logo ng sasakyan sa manibela, lahat ay pamilyar. Ngunit ang tanawin sa labas ng bintana ay dayuhan. Ang masikip na eskinita. Ang mga bahay na gawa sa yero. Ang mga naglalakad na taong nakatingin sa kanyang sasakyan na para bang isa itong sasakyang pangkalawakan na bumagsak sa kanilang lugar. At pagkatapos, naalala niya. Ang oyayi, ang pinto, ang babae, ang 4 na bata, ang 4 na mukhang katulad niya. Napahilamos siya sa kanyang mukha, nararamdaman ang pag-init ng kanyang batok. Hindi ito panaginip, hinintay niya ang buong gabi. Isang CEO na natulog sa loob ng kanyang kotse sa gitna ng isang iskinita na hindi niya alam
kung paano bigkasin ang pangalan. Kahibangan. Ngunit sa ilalim ng kahibangang iyon ay isang puwersang hindi niya mapangalanan, isang responsibilidad, isang kuryosidad, isang bagay na mas malalim pa. Sakto! Bumukas ang pinto ng maliit na bahay. Lumabas si Ara, may dalang bayong. Natigilan ito nang makita ang kanyang sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata sa distansya at sa isang iglap, nakita ni Liam ang parehong takot at determinasyon sa mukha nito. Agad itong tumalikod at naglakad palayo. Pabilis ng pabilis, na para bang sa pag-iwas nito ay mabubura ang kanyang presensya. Hindi siya papayag. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. "Miss!" tawag niya. "Miss, sandali!" Nagkunwari itong hindi siya narinig. Ilang mga kapitbahay na ang napapatingin. Alam ni Liam na ang bawat segundong pananatili niya roon ay nagdudulot ng eksena, ngunit wala siyang pakialam. Naabutan niya ito sa kanto. Hinawakan niya ito ng bahagya sa braso. "Pakiusap," sabi niya. Sinisikap na maging mahinahon kahit na ang puso niya ay malakas ang kabog. "Kailangan nating mag-usap." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Wala tayong dapat pag-usapan." Mariin nitong sabi. "Umalis ka na. Hindi ka nababagay dito." "Iyon na nga eh. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap." Giit niya. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang mapanuri ng mga usisero. "Hindi dito. Sa isang lugar na mas pribado. Kahit sa isang kapihan lang. 5 minuto. Pagkatapos, kung sasabihin mo pa ring umalis ako, aalis ako." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Alam niyang iniisip nito ang kapakananan ng mga bata, ang iskandalong maaaring idulot niya. Sa huli, tila napilitan, tumango ito ng isang beses. Dinala siya ni Ara sa isang maliit na karinderya sa di kalayuan. Umupo sila sa isang mesang plastik na may takip na may bulaklak. Ang amoy ng mainit na kape at sinangag ay kabaliktaran ng sterile na hangin sa kanyang opisina. Umorder si Ara ng kape. Si Liam ay hindi umorder ng anuman. Walang nagsalita sa loob ng 1 minuto. Si Liam, na sanay humarap sa mga board meeting at negosasyon, ay biglang hindi alam kung paano magsisimula. Sa huli, ginawa niya ang tanging alam niyang gawin. Tratuhin ito na parang isang problema na kailangang solusyonan. Kinuha niya ang kanyang checkbook at pluma mula sa loob ng kanyang coat. "Magkano?" tanong niya. Isang tanong na simple para sa kanya ngunit malinaw na mali para sa sitwasyon. Natigilan si Ara. Ang tasa ng kape ay hindi na ituloy sa kanyang bibig. Tumingin ito sa kanya, hindi makapaniwala. "Ano?" "Para sa mga bata." Paglilinaw ni Liam habang isinusulat ang isang petsa. "Para sa mga gastusin nila, edukasyon, pagkain, tirahan. Sabihin mo lang ang halaga." Para sa kanya, iyon ang pinakamakatuwirang gawin. Isang responsibilidad na kailangang tugunan ng pera. Ngunit nang tignan niya ang mukha ni Ara, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa sa galit. Nakita niya ang pagkasugat. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan nitong ibinaba ang tasa. Pagkatapos, kinuha niya ang blankong tseke mula sa kamay ni Liam. Tinignan siya nito ng diretso sa mata at sa isang mabilis na kilos, pinunit ang tseke sa 2 at pagkatapos ay sa 4. Binitawan nito ang mga piraso sa mesa na parang mga puting dahon na nalaglag. "Hindi mabibili ng pera mo ang mga anak ko," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hindi namin kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Nabuhay kami ng 5 taon nang wala ka. Kaya naming mabuhay sa mga susunod pa." Tumayo ito. "Tapos na ang 5 minuto mo." Natulala si Liam habang pinapanood niya itong maglakad palayo. Ang pagtanggi nito ay parang isang sampal. Sa buong buhay niya, pera at kapangyarihan ang solusyon sa lahat ng bagay. Ngayon, kaharap niya ang isang problemang hindi kayang ayusin ng kanyang yaman.
Sinundan niya ito pabalik sa eskinita. Nang malapit na sila sa bahay, nakita niyang nakabukas ang pinto at ang 4 na bata ay naglalaro sa maliit na espasyo sa harapan, binabantayan ng isang matandang kapitbahay. "Lian! Lira! Huwag kayong magtulakan!" Saway ni Ara. Ngunit ang isa sa mga bata, si Lino, ay napansin si Liam. Lumapit ito sa kanya, walang takot, at may iniabot. Isang maliit na laruang kotse na putol na ang isang gulong. Tinitigan lang siya ng bata. Ang mga mata nito ay seryosong-seryoso, katulad ng sa kanya. Kinuha ni Liam ang laruan. Ang kanyang mga daliri, na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata, ay nanginginig habang hawak ang maliit na piraso ng plastik. Tumingin siya mula sa bata, papunta kay Ara, na ngayon ay nakatayo roon, frozen. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng putik at ingay, naramdaman ni Liam ang isang koneksyon. Isang bagay na totoo, isang bagay na hindi transaksyon. Ang sandaling iyon ay sinira ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Isang pamilyar na itim na sasakyan na may pamilyar na plakang D. Villa. Nanlamig si Liam, hindi maari. Huminto ang sasakyan sa dulo ng eskinita, bumukas ang pinto, at bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi maikakaila. Ang kanyang mamahaling takong ay maingat na umiiwas sa mga putik sa daan. Si Doña Soledad de Villa, ang kanyang ina. Naglakad ito palapit, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang lahat ng atensyon nito ay nakatuon kay Ara. Ang mga mata ng kanyang ina ay malamig at mapanuri. Tinitignan si Ara mula ulo hanggang paa na parabang sinusuri nito ang isang maruming bagay na nakakalat sa kanyang perpektong hardin. "So ito pala ang pinagkakaabalahan mo, Liam?" sabi ni Doña Soledad sa wakas. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Ang tingin nito ay bumalik kay Ara, puno ng paghamak. Humarap si Ara, niyakap ang mga anak na nagsitakbuhan sa likod niya. Tumayo siya roon, maliit at tila marupok sa harap ng reyna, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi yumuyuko. Ngumiti si Doña Soledad, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito ng diretso kay Ara, bawat salita ay binitawan na parang isang patalim. "Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko?" "Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko?" Ang mga salita ay parang matatalim na bubog na lumutang sa hangin. Masakit pakinggan, masakit damhin. Humigpit ang pagkakayakap ni Ara sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Naramdaman niya ang panginginig ni Lira at ang mahigpit na pagkapit ni Lian sa kanyang duster. Sa isang iglap, ang maliit na espasyo sa harap ng kanilang bahay ay naging isang arena. At siya, kasama ang kanyang 4 na anak, ang nasa gitna. Hinuhusgahan ng isang reynang bumaba mula sa kanyang karwahe. Sino ang babaeng ito? Sino siya para dumating sa kanilang munting mundo at tapakan ng kanilang dignidad na parang isang basahan? Ang takot na naramdaman ni Ara kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng galit. Isang malamig at tahimik na galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ang galit ng isang inang nakikitang pinagbabantaan ang kanyang mga supling. Tumingin si Doña Soledad sa mga bata. Ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam. Isang pagkakamali na kailangang itama, bulong nito, sapat lang para marinig ni Ara. At lahat ng pagkakamali ay may katapat na presyo. Iyon na. Iyon ang nagtulak kay Ara. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa mga anak. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang likod. Ang kanyang mga balikat na kanina'y nakayuko sa pagod at takot ay ngayon ay tuwid na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Soledad. Hindi kumukurap,
hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Wala po kayong sapat na pera para bilhin ang katahimikan ko, ginang. Simula ni Ara, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Bawat salita ay pinili niya ng mabuti. Dahil ang mga anak ko, itinuro niya ang 4 na batang nakasilip sa likod niya, ay hindi mga pagkakamali. Sila ay hindi isang problema na kailangang itama. Sila ay biyaya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ng Donya. Ang ngiti sa labi nito ay naglaho, napalitan ng isang manipis na linya. Malinaw na hindi nito inaasahan ang paglaban. Nagpatuloy si Ara. Hindi ko po sila ipinagbibili. Hindi sila mga bagay na may presyo. Sila po ang dugo ko, ang buhay ko. At kahit isang sentimo mula sa yaman ng mga Devilla ay hindi ko kailangan para palakihin sila ng may dignidad. Ang salitang dignidad ay tila isang sampal kay Doña Soledad. Ang mukha nito ay umasim at ang mga mata ay nag-alab sa galit. Ang kapal ng mukha mo, sigaw nito. Isa kang pulubi na nagpapanggap na prinsesa. Huwag mong isipin na maluloko mo ako sa drama mo. Alam ko ang gusto mo, ang pera at pangalan ng pamilya namin. Ma, tama na. Ang boses na yon ay hindi nagmula kay Ara. Nagmula ito kay Liam. Parehong napalingon si Ara at si Doña Soledad sa kanya. Nakatayo si Liam sa pagitan nila. Ang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya simula nang dumating ang kanyang ina. At ang 3 salitang iyon ay may bigat na parang 100 libra. Gulat. Iyon ang nakita ni Ara sa mukha ni Doña Soledad. Isang uri ng pagkabigla na para bang ang isang alagang aso ay bigla na lang siyang kinagat. Hindi ito makapaniwala. Anong sinabi mo? Tanong ni Doña Soledad. Ang boses ay hindi na matamis, kundi matalas na. Ang sabi ko, tama na. Ulit ni Liam, mas matatag ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Ara. Hindi ito tingin ng isang masunuring anak. Ito ay tingin ng isang lalaking gumagawa ng sarili niyang desisyon. Umuwi na tayo. Huwag na nating palakihin pa ito. Tumawa si Doña Soledad, isang tawang walang saya. Palakihin? Liam, hindi mo ba nakikita ang babaeng ito at ang mga batang yan? Sila ang problema. Sila ang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Ang pagsasanib sa mga alcaraz, ang pangalan natin. Pag-uusapan natin ito sa bahay, sabi lang ni Liam. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ara. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang sinabi si Liam, ngunit sa kanyang tingin, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang paumanhin, isang tahimik na pag-amin sa sakit na idinulot ng kanyang pamilya. Isang butil ng respeto ang biglang sumibol sa puso ni Ara para sa lalaki. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang makapangyarihang ina, pinili niyang tumayo sa panig ng tama. Tinalikuran ni Doña Soledad si Ara na may huling tingin na puno ng pagbabanta. Naglakad ito pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang ay mabigat sa galit. Sumunod si Liam, ngunit bago siya tuluyang umalis, lumingon siyang muli kay Ara. Mag-iingat ka, bulong niya, sapat lang para marinig niya. Pagkatapos ay umalis na sila. Ang 2 itim na sasakyan ay nawala sa dulo ng eskinita. Iniwan si Ara na nakatayo roon, nanginginig, habang ang buong barangay ay nakatingin. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kanina. Niyakap niyang muli ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay sabay na nakakaramdam ng takot at ng isang kakaibang uri ng tagumpay. Nailigtas niya ang kanilang dignidad. Ngunit alam niya, ito ay simula pa lamang. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nagsimula siyang maghanda ng tanghalian.
Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pader na itinayo niya sa pagitan niya at ni Liam ay naroon pa rin, matibay. Ngunit sa araw na ito, isang maliit na butas ang nabuksan, isang butas kung saan nakita niya ang isang Liam na hindi lang isang CEO, kundi isang lalaking nagtataglay din ng sariling mga krus. Hapon na nang may kumatok na naman sa kanyang pinto. Kinabahan si Ara. Inisip niyang baka bumalik ang Donya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Ako po. Si Katrina. Ang boses sa labas ay malambing at magiliw. Kaibigan po ako ni Liam. Nandito po ako bilang isang kaibigan. Nag-alinlangan si Ara. Katrina Alcaraz. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan ng babaeng mapapangasawa ni Liam. Ano ang ginagawa nito rito? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng tila kinuha mula sa isang magazine. Perpekto ang ayos, nakangiti ng matamis. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ara ang isang bagay sa likod ng ngangiting iyon. Isang bagay na malamig, kasing lamig ng yelo. Nakatitig si Katrina sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng kanyang mamahaling European car. Sa labas, ang barangay tala ay parang isang sugat sa perpektong tanawin ng syudad. Marumi, magulo, at nakakadiri. Ngunit ang mas nakakadiri pa ay ang imahe na nakikita niya sa kanyang isipan. Si Liam De Villa, ang kanyang mapapangasawa, ang susi sa kaligtasan ng kanyang pamilya na nakatayo sa gitna ng putik na yon para sa isang babaeng walang pangalan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang pangalan ng kanyang ama ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Inihahanda ang sarili. Dad! Bati niya. Sinisikap na panatilihing kalmado at kontrolado ang kanyang boses. Katrina, anong nangyayari? Ang boses ni Don Ricardo Alcaraz sa kabilang linya ay pununo ng pag-aalala at pag-irita. Nakarating na sa akin ang balita. Pinuntahan daw ni Soledad ang isang babae sa kung saang eskinita. Totoo ba na may mga bata? Napapikit si Katrina. Ang balita ay kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy. Dad, it's a minor issue. I'm handling it. Minor issue? Halos sumigaw ang kanyang ama. Katrina, alam mo ang sitwasyon ng Alcaraz Corporation. Ang mga bangko ay malapit nang bawiin ang ating mga pautang. Ang pagsasanib sa Devilla ang tanging pag-asa natin. Isang maling galaw lang, isang iskandalo, at lahat ng pinaghirapan ng lolo mo ay magiging abo. Naiintindihan mo ba ang bigat nito? Naramdaman ni Katrina ang paghigpit ng isang bakal na kamay sa kanyang dibdib. Oo, naiintindihan niya. Bawat gabi, hindi siya makatulog sa kaiisip sa mga numero, sa mga utang, sa mga mukha ng daan-daang empleyado na mawawalan ng trabaho. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pangalang Alcaraz. I understand, Dad. Sabi niya, ang boses ay kasing lamig na ng yelo. And I told you, I am handling it. Magtiwala ka sa akin. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot ng ama. Ang pressure, ang bigat, lahat ay nasa kanyang mga balikat. At ang dahilan ng lahat ng panganib na ito ay isang babaeng naglalabada at ang apat nitong bunga ng pagkakamali. Isang biyaya, sabi raw ng babae kay Doña Soledad. Napangisi si Katrina. Biyaya? Hindi. Sila ay isang balakid, isang problema na kailangang alisin. Tumingin siya sa labas ng bintana. At doon, sa di kalayuan, nakita niya sila. Nakita niya si Liam na bumalik pala sa lugar na yon. Nakaupo ito sa isang kahoy na bangko. Awkwardly na sinusubukang ayusin ang sirang gulong ng isang laruang kotse.
Lumapit sa kanya ang isa sa mga bata at may sinabi, at nakita ni Katrina ang isang bagay na hindi niya pa kailanman nakita kay Liam, isang ngiti. Hindi isang pilit na ngiti para sa mga kamera o isang ngiti ng tagumpay sa negosyo. Isang maliit, totoong ngiti. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Katrina. Selos. Isang mapait at nagniningas na selos. Ang atensyong iyon ay dapat na sa kanya. Ang hinaharap na yon ay dapat na para sa kanila. Hindi para sa isang babaeng basahan at sa mga anak nito sa labas. Ito na ang hudyat. Hindi na sapat ang mga simpleng plano. Kailangan niya ng isang bagay na sisira sa kanila. Isang bagay na magpapakita kay Liam kung anong klaseng gulo ang pinapasok niya. Isang bagay na magpapadama sa babae ng tunay na hirap. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na nakuha niya mula sa isang investigador. Isang kapitbahay ni Ara. Isang babaeng nagngangalang Marites na ayon sa report ay may inggit sa atensyong nakukuha ni Ara. Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng payat na may mapanuring mga mata ang lumapit sa kanyang sasakyan at kumatok sa bintana. Ibinaba ito ni Katrina ng bahagya. "Ikaw ba si Marites?" tanong ni Katrina. Tumango ang babae. Ang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang loob ng mamahaling sasakyan. "Ako nga po, ma'am." Walang paligoy-ligoy si Katrina. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at ipinakita ito sa siwang ng bintana. "May ipapagawa ako sa'yo. Simple lang." Napalunok si Marites. Ang mga mata ay nakapako sa sobre. "Ano po yon, ma'am?" Inilabas ni Katrina ang isang maliit na bote na kamukhang-kamukha ng isang sikat na brand ng bitamina para sa mga bata. "Nakikita mo ba yung babaeng yon?" Itinuro niya si Ara na kalalabas lang ng bahay para tawagin ang mga anak. "May mga bitamina ang mga anak niya. Gusto kong palitan mo ang laman ng bote nila ng laman nitong bote ko." Nag-alinlangan si Marites. "Ano po bang laman yan, ma'am? Baka makasama." "Hindi." Mabilis na putol ni Katrina. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. "Ito ay isang mas murang uri ng bitamina. Hindi masustansya. Magiging dahilan lang ito para manghina ng kaunti ang isa sa mga bata. Magiging sakitin. Gusto ko lang makita ni Liam na hindi kayang alagaan ng babaeng yan ang mga anak niya. Gusto kong makita niya na pabigat lang sila. Walang lason, walang permanenteng pinsala." Ipinagdiinan niya ang sobre sa kamay ni Marites. Naramdaman ni Katrina ang panginginig ng kamay ng babae habang kinukuha ang pera. "Gawin mo ito ng tama," banta ni Katrina. "At may kasunod pa yan. Pumalpak ka at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na tumanggap ka ng pera para saktan ang anak ng kapitbahay mo." Mabilis na tumango si Marites. Itinago ang pera at ang bote sa kanyang bulsa at nagmamadaling umalis. Sumandal si Katrina sa upuan. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Tumingin siyang muli sa kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay kalmado, sopistikada. Walang bakas ng krimen na kaayos lang niyang gawin. "Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko," sabi niya sa isip. "Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Para sa pangalan namin. Sila ang nauna. Sila ang pumasok sa eksena. Kailangan ko lang ipagtanggol kung ano ang sa akin." Sa di kalayuan, nakita niyang pumasok na sa bahay si Ara kasama ang mga anak. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niyang lumabas si Marites, may dalang tasa ng asukal at kumatok sa pinto ni Ara. Isang tipikal na eksena ng magkakapitbahay. Isang perpektong pagkakataon. Naghintay si Katrina. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Marites. Umiiling-iling na tila may pinag-uusapan lang sila at bumalik sa sarili nitong bahay. Alam na ni Katrina. Nagawa na. Pinaandar niya ang makina ng kanyang sasakyan at mahinahong umalis sa lugar na yon. Iniwan ang isang bombang nakaset na sumabog.
Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Ang bawat paggising ni Liam ay hindi na nagsisimula sa pag-iisip tungkol sa stock market o sa mga papeles ng pagsasanib ng kumpanya. Nagsisimula ito sa isang imahe. 4 na maliliit na mukha na nakatingin sa kanya ng may pagtataka at isang babaeng may mga matang puno ng pagod ngunit matatag. Ang komprontasyon sa pagitan ni Ara at ng kanyang ina ay nag-iwan ng malalim na lamat sa relasyon niya kay Doña Soledad. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging malamig at formal, umiikot na lamang sa negosyo. Ngunit alam ni Liam na sa likod ng katahimikang yon, ang kanyang ina ay kumikilos, nagpaplano, at si Katrina naman ay naging mas malambing, mas maasikaso, na para bang sinusubukang ipaalala sa kanya kung nasaan ang tama niyang lugar. Ngunit ang isip ni Liam ay laging bumabalik sa Barangay Tala. Lihim siyang bumabalik doon araw-araw, hindi para kausapin si Ara, alam niyang hindi pa ito handa, kundi para lamang masilayan ang mga bata mula sa malayo. Pinapanood niya silang maglaro, maghabulan, magtawanan, at sa bawat pagmamasid, isang kakaibang damdamin ang tumutubo sa loob niya. Isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng isang boardroom. Proteksyon, pagmamahal. Isang hapon, habang siya ay nasa gitna ng isang mahalagang video conference kasama ang mga investor mula sa Singapore, tumunog ang isa pa niyang cellphone, isang prepaid phone na binili niya para lamang sa mga personal na bagay. Ang numerong nakarehistro ay hindi pamilyar. Isinantabi niya ito, ngunit muli itong tumunog, mapilit. "Excuse me for a moment," sabi niya sa mga kausap, at pinindot ang mute button. Sinagot niya ang tawag. "Hello? Sir Liam, si Aling Nita po ito, kapitbahay ni Ara." Ang boses ng babae sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Agad na kumabog ang dibdib ni Liam. "Bakit po? Anong nangyari?" "Si Lucio po, yung isa sa mga kambal. Bigla na lang pong bumagsak habang naglalaro. Napakataas po ng lagnat, nanginginig, at parang wala sa sarili. Si Ara po ay hindi malaman ang gagawin. Umiiyak lang po. Wala po kaming pera para dalhin siya sa ospital." Hindi na pinatapos ni Liam ang babae. "I'll be there in 15 minutes. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa screen ng laptop kung saan naghihintay ang mga seryosong mukha ng mga investor. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang leave meeting button, iniwan ang isang transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Walang halaga ang mga yon ngayon. "Cancel all my appointments for the rest of the day. Get the car ready now," sigaw niya sa kanyang secretary sa intercom. Habang bumababa sa elevator, habang tumatakbo papunta sa sasakyan, iisa lang ang nasa isip niya, Lucio. Ang pinakamaliit at pinakatahimik sa 4. Ang batang nagbigay sa kanya ng sirang laruang kotse. Ang biyahe papuntang Barangay Tala ay tila ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Bawat traffic light ay isang torture. Bawat sasakyan sa harapan ay isang balakid. Nang sa wakas ay marating nila ang eskinita, hindi na niya hinintay na huminto ng tuluyan ang sasakyan. Tumalon siya palabas at tumakbo papasok sa masikip na daan. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang eksena ng purong desperasyon. Si Ara ay nakaupo sa sahig na semento, yakap-yakap si Lucio na binalot sa isang kumot. Ang bata ay maputla, ang mga labi ay tuyo, at ang katawan ay nanginginig ng malakas. Umiiyak si Ara, hindi malakas, kundi tahimik na mga luha ng isang inang walang magawa. Ang 3 pang bata ay nakapalibot sa kanya, umiiyak din, takot na takot. "Ara," sabi ni Liam, ang boses niya ay halos hindi lumabas. Tumingala si Ara, ang mga mata ay pula at namamaga. Nang makita siya, hindi galit o pagtanggi ang nakita ni Liam. Nakita niya ang isang hibla ng ginhawa na mabilis ding napalitan ng hiya at pag-aalinlangan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong nito.
Sinusubukang ipakitang kaya niya ang sitwasyon. Hindi siya pinansin ni Liam. Lumuhod siya sa tabi ni Ara at hinawakan ang noo ni Lucio. Nag-aapoy ito sa lagnat. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Wala akong... Hindi mahalaga yan. Putol ni Liam. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, kinuha niya si Lucio mula sa mga bisig ni Ara. Ang bata ay parang isang babasaging manika sa kanyang mga braso. Dalhin mo ang mga bata. Sumunod kayo sa akin. Hindi na nakipagtalo si Ara. Ang pagmamahal sa anak ay mas matimbang kaysa sa pride. Mabilis nitong inakay ang 3 pang bata at sumunod kay Liam. Habang naglalakad sila palabas ng eskinita, naramdaman ni Liam ang mga mata ng lahat ng kapitbahay. Ngunit wala siyang pakialam. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na tinatahak ang daan papunta sa pinakamagandang ospital sa Maynila, tahimik lang si Liam. Ang buong atensyon ay nasa batang humihingal sa kanyang mga bisig. Tumingin siya kay Ara na nakayakap sa 3 pa sa likod. Ang pader sa pagitan nila ay tila gumuho dahil sa isang krisis. Sa sandaling ito, hindi sila isang CEO at isang labandera. Sila ay 2 magulang na natatakot para sa kanilang anak. Pagdating sa ospital, ang pangalang de Villa ay gumawa ng milagro. Agad silang pinapasok sa emergency room. Mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan hindi para sa negosyo, kundi para iligtas ang isang buhay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Naiwan sila ni Ara sa labas ng ER, naghihintay. Ang adrenaline ay nawala na, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan at ng matinding pag-aalala. Umupo si Ara sa isang upuan, napayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Umupo si Liam sa tabi niya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Inabot na lang niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat nito. Hindi ito umimik, ngunit hindi rin nito inalis ang kanyang kamay. Ilang oras ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso. Agad na napatayo si Liam at Ara. "Doc, kumusta po ang anak ko?" Halos sabay nilang tanong. Tumingin ang doktor sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Liam. "Na-stabilize na namin siya for now pero..." Nag-alinlangan ng doktor. "Pero ano, Doc?" Giit ni Liam. "Sabihin niyo sa amin." Huminga ng malalim ang doktor. Hindi ito ordinaryong lagnat. Base sa mga unang pagsusuri sa dugo niya, ang kondisyon ng bata ay mas komplikado kaysa sa inaakala namin. Kailangan pa namin siyang isailalim sa mas maraming pagsusuri. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot, at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang naging bagong realidad ni Ara. Ang mga pader ng pribadong silid na ito ay puti at malinis. Malayong malayo sa pinagtagpi-tagping kahoy ng kanilang bahay sa Barangay Tala. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na nakakabit kay Lucio at ang sarili niyang mabibigat na paghinga. 2 araw na silang narito. 2 araw ng walang katapusang paghihintay, ng mga dasal na ibinubulong at ng mga gabing walang tulog. At sa lahat ng sandaling iyon, naroon si Liam. Hindi ito umalis. Hindi nito inutusan ng isang assistant para magbantay. Siya mismo ang naroon, nakaupo sa isang hindi komportableng sofa sa sulok ng silid. Ang kanyang mamahaling suit ay luko na at ang kanyang mukha ay may bakas na ng pagod na ngayon lang nakita ni Ara. Isang bahagi niya ay gustong magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, si Lucio ay nasa isang pampublikong ospital pa rin siguro, naghihintay sa isang mahabang pila. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay sumisigaw pa rin ng pag-iingat. Ang lalaking ito ay mula sa ibang mundo, isang mundong walang ginawa, kundi saktan at hamakin siya. Ngunit mahirap panindigan ng galit kapag nakikita mo ang isang tao
sa kanyang pinakabulnerableng estado. Sa pagmamasid niya kay Liam, habang nakatitig ito sa natutulog na si Lucio, may kung anong nag-iba sa paningin ni Ara. Hindi na ito ang malamig na CEO na nag-alok sa kanya ng tseke. Hindi na rin ito ang naguguluhang lalaki na kumatok sa kanyang pinto. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng ospital, siya ay isang ama. Isang amang natatakot, nag-aalala, at walang magawa. Katulad niya. Isang madaling araw, habang nakapikit siya sa upuan sa tabi ng kama ni Lucio, naramdaman niyang may nagpatong ng isang tasa sa kanyang kamay. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Si Liam may dalang 2 tasa ng mainit na kape. "Hindi ka pa natutulog," sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. "Uminom ka muna." Kinuha ni Ara ang tasa. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Isang simpleng gesture, ngunit sa pagod at pag-aalala na nararamdaman niya, ito ay parang isang malaking bagay. "Salamat," mahina niyang sabi. Umupo si Liam sa kabilang panig ng kama. Sa katahimikan ng madaling araw, tanging ang mahinang pag-beep ng monitor ng puso ni Lucio ang maririnig. Anong paborito niyang laruin? Biglang tanong ni Liam, nakatingin kay Lucio. Nagulat si Ara sa tanong. "Mahilig siyang mag-drawing," sagot niya. Kahit anong pader sa bahay sinusulatan niya. At mahilig siya sa mga kotse, kahit sira na ang mga gulong. Ngumiti si Liam ng bahagya, isang malungkot na ngiti. "Napansin ko nga." "Ikaw?" Balik tanong ni Ara. Hindi niya alam kung bakit. "Anong ginagawa mo nung bata ka?" Tumingin si Liam sa malayo na para bang may inaalala. Nag-aaral, piano lessons, business classes, foreign languages. Lahat ay nakaschedule, walang oras para maglaro. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ara ng awa para sa kanya. Ang pader sa pagitan nila, nagawa sa pera at katayuan sa buhay, ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang lalaking bilanggurin pala ng sarili niyang mundo. Kinabukasan, habang pinupunasan ni Ara ang braso ni Lucio, biglang gumalaw ang mga daliri ng bata. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. "Inay!" Mahina nitong tawag. Napaluha si Ara sa tuwa. "Anak, gising ka na!" Narinig ni Liam ang boses niya at mabilis na lumapit. Iniangat ni Lucio ang kanyang maliit na kamay. Hinawakan ito ni Ara. Pagkatapos, iniangat din ng bata ang isa pa niyang kamay na para bang may hinahanap. Nag-alinlangan si Liam, ngunit nang tumingin si Ara sa kanya at bahagyang tumango, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lucio. At doon, sa ibabaw ng puting kumot ng ospital, ang maliit na kamay ni Lucio ay nakahawak sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Ara ang init ng kamay ni Liam na dumampi sa gilid ng kanyang kamay. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng pag-asa, ng pagod, at ng isang koneksyong hindi nila parehong inaasahan. Sa sandaling iyon, para silang isang tunay na pamilya. Ang sandaling iyon ay biglang sinira ng malakas na pagbukas ng pinto. Si Doña Soledad, nakatayo sa may pintuan, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Ang tingin nito ay dumiretso kay Liam. "Ano pa ang ginagawa mo rito, Liam?" Mariin nitong tanong. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng apo na kadarating lang ng malay. "The board is looking for you. The media is starting to ask questions. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng pamilya." Tumayo si Liam. Ang katawan niya ay humaharang sa pagitan ng kanyang ina at Nina Ara at Lucio. "Ang pamilya ko ay narito, Ma." Natigilan si Doña Soledad. "Huwag mong sabihing naniniwala ka sa drama ng babaeng yan. This is a distraction, a liability. Umuwi ka na, Liam. Ako na ang bahala sa bayarin dito. Pagkatapos, kalimutan mo na ang lahat ng ito." Umiling si Liam. Ang kanyang desisyon ay buo at hindi matitinag. "Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang anak ko."
Ang salitang anak ko ay tumatak sa isipan ni Ara. Sinabi niya iyon, inangkin niya. Sa sobrang galit, tinalikuran sila ni Doña Soledad at lumabas ng silid na nagdadabog. Naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Ilang oras pa ang lumipas. Si Lucio ay muling nakatulog, ngunit mas mahimbing na ngayon. Si Ara at Liam ay nanatiling magkatabi. Ang nangyari kanina ay nag-iwan ng isang hindi masabing pagbabago sa hangin sa kanilang pagitan. Maya-maya, pumasok ang doktor na tumingin kay Lucio. May hawak na folder. Ang mukha nito ay mas seryoso pa kaysa noong una. Mr. De Villa, Mrs. Reyes, simula nito. May lumabas na po sa resulta ng mga toxicology test na ginawa namin. Huminga ito ng malalim, tila naghahanda para sa isang masamang balita. Hindi po ito simpleng impeksyon o sakit. May nakita po kaming mga bakas ng isang chemical sa sistema ng bata. Isang chemical na hindi dapat naroon. Ito po ay nagdudulot ng malnutrisyon at dahan-dahang paghina ng katawan. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. I'm sorry to say this, pero base sa aming ebidensya, mayroon pong senyales ng chronic poisoning. Mayroong isang taong unti-unting nilalason ang anak ninyo. Mayroong isang taong unti-unting nilalason ang anak ninyo. Ang mga salita ng doktor ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Winawasak ang anumang natitirang pag-asa at kapayapaan sa puso ni Liam. Tumingin siya kay Ara. Nakita niya kung paano naglaho ang kulay sa mukha nito. Kung paano nanlaki ang mga mata nito sa purong takot at hindi makapaniwalang sakit. At pagkatapos, bumagsak ito. Kung hindi niya ito mabilis na nasalo, babagsak ito sa sahig. Ara, sabi niya, niyugyug ito ng bahagya. Ngunit tila wala itong naririnig. Nakatingin lang ito sa kawalan, paulit-ulit na umiiling. Hindi totoo yan. Bulong nito. Paano? Sino? Sino ang gagawa niyan sa isang bata? Niyakap niya ito nang mahigpit habang nagsimula itong humagulgol. Isang tunog na puno ng paghihinagpis ng isang inang na lamang ang sariling anak ay sinasaktan sa paraang hindi niya nakikita. Naramdaman ni Liam ang bawat paghikbi nito sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Isang emosyon lamang ang naramdaman niya. Isang emosyong mas matindi at mas dalisay kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Galit. Isang malamig, matalim, at mapanirang galit. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang sakit. Ito ay isang atake. Isang sinadyang pag-atake sa isang inosenteng bata. Sa kanyang anak. Pinaupo niya si Ara sa silya at tinawag ang isang nurse para bigyan ito ng tubig. Habang kinakausap ng nurse si Ara, ang isip ni Liam ay nagsimulang gumana, hindi na bilang isang nag-aalalang ama, kundi bilang isang CEO na humaharap sa isang krisis. Ang gulo ay kailangang ayusin. Ang problema ay kailangang suriin. Ang kaaway ay kailangang kilalanin. Sino ang may motibo? Tanong niya sa sarili. Sino ang makikinabang kung si Ara at ang mga bata ay magdurusa at mawawala sa eksena? Agad na dalawang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang ina at si Katrina. Humarap siya sa doktor. Dok, anong klaseng lason? Paano ito na ibibigay? Isang kemikal na karaniwang ginagamit sa mga murang pamatay peste na kung sa maliit na dosage ay nagdudulot ng malnutrisyon, paliwanag ng doktor. Malamang ay inihahalo sa isang bagay na regular niyang kinakain o ininom. Isang bagay na araw-araw. Araw-araw. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Liam. Tumingin siya kay Ara na medyo kumalma na. Ara, mahinahon niyang tanong, mayroon bang bago sa kinakain o iniinom ni Lucio nitong mga nakaraang linggo? Kahit ano. Gatas, juice, gamot. Umiling si Ara.
Wala. Pareho lang silang apat ng kinakain. Maliban na lang sa... Bigla itong natigilan. Sa bitamina. Kumunot ang noo ni Liam. Anong bitamina? Yung vitamins nila. Sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Naubusan ako nung 1 linggo. Tapos si Aling Marites, yung kapitbahay namin, may ibinigay. May extra daw siya. Parehong brand daw. Mas bago pa nga raw yung sa kanya. Naalala ni Liam ang boteng nakita niya sa maliit na mesa sa bahay ni Ara. Isang pamilyar na orange na bote. At naalala niya si Marites, ang babaeng payat na palaging nakatingin sa kanila nang may inggit. Ngunit si Marites ay walang motibo. Isa lang siyang instrumento. Sino ang nag-utos sa kanya? Manatili ka lang dito, sabi ni Liam kay Ara. Huwag kang aalis. Babalik ako. Hinalikan niya ito sa noo. 1 kilos na hindi niya pinag-isipan ngunit naramdamang tama at mabilis na lumabas ng silid. Ang una niyang pinuntahan ay ang opisina ng kanyang ina sa De Villa Tower. Naabutan niya itong kalmado na nagbabasa ng mga report. Nalaman na namin kung anong sakit ni Luho. Bungad ni Liam, isinara ang pinto sa likod niya. Tumingala si Doña Soledad, hindi interesado. At ano naman yon? Isang sakit ng mga mahihirap. May lason sa katawan niya, sabi ni Liam. Idiniin ang bawat salita. Habang tinititigan ang reaksyon ng kanyang ina, nakita niya ito. Ang saglit na pagkabigla, ang pagkunot ng noo. Ngunit hindi ito takot o pagkakasala. Ito ay pagkasuklam. Anoong klaseng kabastusan yan? Sabi nito. Are you insane? Pinagbibintangan mo ba ako? Tinanong ko lang kung alam mo. Mariing sabi ni Liam. Wala akong alam sa ganyang mga maruruming gawain. Sagot ng ina niya, puno ng indignasyon. Ngunit pagkatapos, isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Liam. Pero ito ang nagpapatunay sa sinasabi ko, Liam. Ang mundo nila ay puno ng dumi at panganib. Hindi ka nababagay doon. Hindi sila nababagay sa atin. Ang reaksyon ng kanyang ina ay hindi pag-amin. Ngunit hindi rin ito pagtanggi. Ito ay isang uri ng kasiyahan sa pagdurusa ni Ara. Kinamumuhian niya si Ara. Oo, pero kaya ba niyang saktan ang sarili niyang apo? Nag-alinlangan si Liam. Ang kanyang ina ay malupit. Ngunit ang laro nito ay laging tungkol sa kapangyarihan at pera. Hindi sa ganitong klaseng kademonyohan. Umalis siya nang walang paalam. Ang susunod niyang destinasyon, ang penthouse ni Katrina. Naabutan niya itong nag-aayos para sa isang charity event. Ngumiti ito nang makita siya. Isang perpektong ngiti ng isang mapagmahal na fiancé. Love! What a surprise! Akala ko nasa ospital ka. Sabi nito, lumapit para yakapin siya. Hindi gumanti ng yakap si Liam. May balita na tungkol kay Lucho, sabi niya. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Katrina, napalitan ng perpektong pag-aalala. Oh my God, is he okay? What did the doctors say? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig. Someone has been poisoning him, sabi ni Liam. Ang mga mata ay nakapako sa mukha ni Katrina. Hinahanap ang kahit anong senyales. Ang performance ni Katrina ay walang kapintasan. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. What? Oh, Liam, that's horrible. Sinong gagawa ng ganoong bagay? Ang kanyang pagkagulat ay perpekto. Ang kanyang mga salita ay perpekto. Ngunit nakita ito ni Liam. Nang sabihin niya ang salitang poisoning, may isang saglit na paghigpit sa pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Isang halos hindi mapansing kislap ng takot sa mga mata nito bago ito napalitan ng pag-aalala. Ito ay isang reaksyon na tumagal lang ng 1 segundo. Ngunit para kay Liam, na sanay magbasa ng mga kalaban sa negosyo, iyon ay isang pag-amin. Hindi ko alam.
Malamig na sagot ni Liam. Dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Pero malalaman ko. Tinalikuran niya ito. Liam, wait! Habol ni Katrina. Don't worry. I'm here for you. We'll get through this. Hindi na lumingon si Liam. Bumalik siya sa ospital. Nadatnan niyang tulog si Ara sa upuan. Pagod na pagod. Pumasok siya sa silid. Kinuha ang susi ng bahay ni Ara mula sa bag nito na nakasabit sa upuan. Babalik lang ako. Bulong niya sa natutulog na si Ara. Nagmaneho siya pabalik sa barangay Tala. Ang eskinita ay tahimik na ngayon. Gamit ang susi, pumasok siya sa maliit na bahay. Sa loob, ang amoy ng kanyang mga anak ay naroon pa rin. Ang mga drawing sa pader, ang mga laruan sa sahig, at sa ibabaw ng mesa, ang orange na bote ng bitamina. Kinuha niya ito. Tinitigan. Ito na ngayon ang pinakamahalagang ebidensya sa buong mundo. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Inilagay niya ang bote sa passenger seat na parang isang mahalagang kargamento. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng pinakamagaling na pribadong laboratorio sa bansa. I need something analyzed, urgently. Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay matigas na parang bakal. I want to know every single compound in this bottle and I want the results yesterday. Mayroong isang taong unti-unting nilalason ang anak ninyo. Ang mga salitang yun ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Ara na parang isang sirang plaka. Lason. Isang salitang napakapangit, napakalupit, lalo na kapag idinidikit sa pangalan ng kanyang munting anghel na si Lucio. Habang si Liam ay wala, naiwan si Ara sa silid ng ospital kasama ang kanyang natutulog na anak. At ang kaaway na hindi niya makita ay tila nasa lahat ng dako. Nagsimula siyang mag-isip, sino? Sino ang may ganitong klaseng galit sa kanya para idamay ang isang inosenteng bata? Ang isip niya ay napunta kay Doña Soledad sa mapanlait nitong mga mata. Napunta ito kay Katrina sa pekeng ngiti nito. Napunta ito maging kay Marites sa biglaang kabaitan nito. Ang mundo niya, na dati maliit at simple, ay biglang napuno ng mga anino at mga pinaghihinalaan. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Kinabukasan, nagsimula ang bagyo. Nagising si Ara sa tunog ng cellphone ni Liam na iniwan ito sa mesa. Paulit-ulit itong nag-vibrate. Nang sa wakas ay sagutin ito ni Liam na kararating lang, ang boses nito sa kabilang linya ay mababa at puno ng galit. I-block niyo lahat ng tawag. Huwag kayong magbibigay ng kahit anong statement. Utos nito. Anong nangyayari? Tanong ni Ara. Ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Liam. Ipinakita na lang nito sa kanya ang screen ng cellphone. Isang headline mula sa isang sikat na online gossip site. Ang titulo ay malaki at mapanira. De Villair, na biktima ng isang gold digger, lihim na 4 na anak, nabunyag. Sa ilalim ng titulo ay isang larawan niya. Isang larawang kuha ng hindi niya alam habang naglalakad siya sa eskinita, mukhang pagod at gusgusin. Sa tabi nito ay isang makintab na larawan ni Liam, kuha mula sa isang business magazine. Ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo, ipinangalandakan para makita ng lahat. Ang artikulo ay puno ng kasinungalingan. Bawat salita ay idinisenyo para wasakin siya. Siya raw ay isang oportunista. Isang babaeng ginamit ang katawan para makapang-akit ng isang bilyonaryo. Ang mga anak niya ay tinawag na puhunan. Ang sakit na nararamdaman niya ay parang isang pisikal na suntok sa kanyang sikmura. Sino ang gumawa nito? Nanginginig niyang tanong. Ang nanay ko, sagot ni Liam. Ang mga panga ay nagtagis. Ito ang paraan niya ng pakikipaglaban. Ang sirain ka sa mata ng publiko para iwan kita. Ngunit hindi lang sa online natapos ang lahat. Nang buksan ni Ara ang telebisyon sa silid, naroon din sila. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang kwento, binaluktot at dinungisan.
Ang barangay tala ay biglang naging sentro ng atensyon. May mga reporter na nag-aabang sa labas ng ospital. Nagsimulang tumawag ang kanyang mga kapitbahay. Ang iba ay nag-aalala. Ngunit ang iba, tulad ni Aling Marites, ay may ibang tono. Ara, totoo ba? Grabe ka, ang swerte mo. May halong inggit na sabi nito. Ang swerte. Iyon pala ang tingin nila sa kanya. Hindi isang ina na nag-aalala para sa nag-aagaw buhay na anak, kundi isang babaeng nanalo sa loto. Ang pinakamasakit ay nang dumating si Katrina. Pumasok ito sa silid. May dalang isang malaking basket ng prutas. Ang mukha ay puno ng pekeng awa. Ara, I'm so sorry sa nangyayari sa'yo, sabi nito. Sapat na lakas para marinig ng mga nurse sa labas. Ang media, grabe sila. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Di lumapit ito sa kanya at bumulong. Nakikita mo na? Ito ang mundo ni Liam. Isang malaking sirko. At sa sirkong ito, ikaw at ang mga anak mo ang magmumukhang mga payaso. Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Habang buhay silang tutuksuhin bilang mga anak sa labas. Habang buhay silang huhusgahan. Bawat salita ni Katrina ay parang lason na nakumakalat sa kanyang sistema, mas masakit pa sa lason na nasa katawan ni Lucio. Dahil alam niyang may katotohanan doon. Ang mundong ito, ang mundo ng mga Divilla, ng mga Alcaraz, ng media, ay isang halimaw. At ang halimaw na yon ay dahan-dahang nilalamon ang kapayapaan na pinaghirapan niyang itayo. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Paano sila lalaki sa isang mundong ganito? Paano nila haharapin ang panghuhusga? Ang proteksyon na maibibigay ni Liam ay may kaakibat na panganib. Ang kanyang presensya ay parang isang magnet para sa gulo. Gabi na nang makagawa siya ng desisyon. Isang desisyon na dudurog sa sarili niyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin para sa kanyang mga anak. Nang pumasok si Liam sa silid, pagkatapos kausapin ang kanyang mga abogado sa telepono, sinalubong siya ni Ara ng isang malamig at blangkong tingin. Liam! Simula niya, ang boses ay walang emosyon, isang bagay na pinraktis niya ng ilang oras. Gusto kong umalis ka na. Natigilan si Liam. Ano? Ara, anong sinasabi mo? Inaayos ko na to. The lawyers. Hindi, putol niya. Ayoko na. Tama na. Tama ang nanay mo. Tama si Katrina. Isang gulo lang ang dala mo sa buhay namin. Hindi totoo yan, sabi ni Liam. Lumalapit sa kanya. Ara, we're in this together. Walang tayo. Mariing sabi ni Ara. Humakbang paatras. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin. At itong mga bata, itinuro niya ang 3 pa niyang anak na dinala na rin sa ospital para mabantayan. Ay responsibilidad ko. Hindi mo sila responsibilidad. Anak ko rin sila. Halos isigaw ni Liam, ang sakit ay bakas sa kanyang mukha. Hindi na ngayon, malamig na sagot ni Ara. Binibigyan kita ng kalayaan. Pakasalan mo si Katrina. Ituloy mo ang buhay mo. Kalimutan mo na kami. Iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Hindi ko gagawin yan. Kung hindi mo gagawin, pagbabanta ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ako ang gagawa. Itatago ko sila. Ilalayo ko sila sa'yo. Sa isang lugar na hindi mo na kami kailanman mahahanap. Kaya umalis ka na. Pakiusap. Umalis ka na habang may natitira pa sa amin. Nakita niya ang pagkadurog sa mga mata ni Liam. Ang pagkalito, ang sakit. Para siyang sinasaksak nito, ngunit kailangan niyang panindigan. Ito ang tanging paraan. Tumingin si Liam kay Lucio na natutulog, pagkatapos ay sa 3 pa. Tumingin siyang muli kay Ara. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi nito masabi. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Tinalikuran siya nito. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Habang naglalakad ito palabas ng pinto, naramdaman ni Ara ang pagguho ng kanyang buong mundo. Lahat ay nawala. Ang pag-asa,
Ang posibleng pamilya, ang lalaking unti-unti na niyang natutunang pagkatiwalaan. Naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang mga anak. Sa gitna ng isang bagyo na siya mismo ang nag-imbita, napaupo siya sa sahig at doon, sa wakas, humagulgol siya ng walang tigil. Habang papalabas si Liam sa pasilyo, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang mga salita ni Ara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email. Ang subject, urgent, lab results for vitamin sample. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At habang binabasa niya ang mga resulta, ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Galit at isang malinaw na layunin. Ang puting ilaw ng pasilyo ng ospital ay tila sumisigaw sa paningin ni Liam habang nakatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga salita sa email ay nakabold at malinaw, ngunit ang kanyang isip ay hirap pa ring iproseso ang mga ito. Analysis. Result? Sample contains high concentrations of conclusion. Sample is not a vitamin supplement. It is a diluted, low-grade poison. Lason. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na isang teorya, kundi isang katotohanang nakasulat sa itim at puti. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagtataboy ni Ara ay biglang naglaho, napalitan ng isang apoy na gumapang sa kanyang mga ugat. Isang apoy na pinaghalong galit at isang nakakakilabot na kalinawan. Naunawaan na niya ngayon ang pag-atake ng media, ang biglaang pagbabago ng isip ni Ara. Ang lahat ng ito ay parte ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi lamang para paghiwalayin sila, kundi para sirain si Ara, para pahirapan ang kanyang mga anak, at para itulak siya sa kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Katrina. Hindi siya bumalik sa silid ni Ara. Alam niyang wala siyang sasabihin dito na makakapagpakalma sa kanya ngayon. Ang kailangan niya ay hindi mga salita. Ang kailangan niya ay katotohanan. Ang kailangan niya ay isang pag-amin. Nagmaneho siya, hindi pabalik sa kanyang opisina o sa kanyang penthouse, kundi pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa barangay Tala, gabi na. At ang eskinita ay tahimik na. Ngunit para kay Liam, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng panganib na hindi niya nakita noon. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad. Hindi siya kumatok sa bahay ni Ara. Dumiretso siya sa katabing bahay, ang bahay kung saan nakatira si Marites. Kumatok siya ng malakas. Bawat katok ay may diin, walang pasensya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Marites, nakapantulog, ay nagulat nang makita siya. Sir Liam, anong ginagawa niyo rito? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Liam. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Hindi niya hinintay ang imbitasyon. Pumasok siya sa loob. Pinilit si Marites na umatras. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Ang bahay ni Marites ay mas maliit pa kaysa sa kay Ara at mas magulo. Sa gitna ng kalat, nakita ni Liam ang isang bagong-bagong flat-screen TV na nakalagay pa sa kahon. Isang bagay na hindi nababagay sa lugar. Magandang TV, sabi ni Liam. Ang mga mata ay hindi bumibitaw kay Marites. Mukhang bago? Bonus ba sa trabaho? Namutla si Marites. Oo. Sir, bigay lang po ng kapatid ko. Talaga? Sabi ni Liam, humakbang palapit. O baka naman bigay ng isang kaibigan na humingi ng pabor sa'yo? Isang pabor na may kinalaman sa isang bote ng bitamina? Ang pagbabago sa mukha ni Marites ay sapat ng sagot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nagsimula siyang mangginig. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Kinuha ni Liam ang kanyang cellphone at ipinakita ang email mula sa laboratorio. Ipinakita niya ang mga salitang pesticide at poison.
Ito ang nasa loob ng boteng ibinigay mo kay Ara. Sabi ni Liam, ang boses ay parang yelo. Ito ang dahilan kung bakit nasa ospital ang anak ko. Ito ang dahilan kung bakit siya maaaring mamatay. Kaya tatanungin kita ulit, Marite, at gusto ko ng matino at totoong sagot. Sino ang nag-utos sa'yo? Sir, pakiusap. Humagulgol si Marites, napaupo sa sahig. Wala po akong alam. Sinabi niya sa akin na mas murang bitamina lang yon. Sinabi niya na pampahina lang, hindi lason. Maniwala po kayo sa akin. Sinong siya? Giit ni Liam. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Yung babae, yung maganda, yung fiancé niyo daw. Sigaw ni Marites sa gitna ng kanyang mga hikbi. Binigyan niya ako ng pera. Malaking pera. Sabi niya, kung magiging sakitin ng bata, aayawan mo na raw sila. Iyon lang daw. Patawarin niyo po ako, sir. May sakit ang nanay ko. Kailangan ko ng pera para sa gamot niya. Ang kanyang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong silid. Napatayo lang si Liam. Pinoproseso ang lahat. Si Katrina. Hindi lang niya ito pinaghihinalaan. Ngayon, sigurado na siya. Hinawakan niya ang panga niya. Ang galit ay naging isang malamig na bato sa kanyang sikmura. Ang panlilin lang, ang kasamaan. Kinuha ni Liam ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Ulitin mo ang lahat ng sinabi mo. Utos niya. Lahat. Mula sa simula. At pagkatapos, tatawag tayo ng pulis. Nanginginig. Ngunit walang pagpipilian. Ikinuwento ni Marites ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Katrina, ang pera, ang bote, ang kasinungalingan. Bawat salita ay naire-record. Isang digital na patunay ng isang kasuklam-suklam na krimen. Pagkatapos makuha ang kailangan niya, tumayo si Liam. Hindi niya tinawagan ng pulis. Hindi pa. May mas maganda siyang plano. Isang plano na hindi lang magbibigay ng hustisya, kundi magpapakita sa lahat ng tao kung sino talaga si Katrina Alcaraz. Lumabas siya ng bahay ni Marites. Iniwan itong umiiyak sa sahig. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isip ay malinaw na. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na itong direksyon. Umupo siya sa driver's seat. Pinakinggan niyang muli ang recording. Tinitiyak na malinaw ang bawat salita. Pagkatapos, tinawagan niya si Ara. Sinagot ito ni Ara pagkatapos ng ilang ring. Ang boses ay pagod at mahina. Hello? Ara? Sabi ni Liam. Ang kanyang sariling boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ng isang nasasaktang lalaki, kundi ang boses ng isang taong handa ng makipagdigma. Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Isang sandali ng katahimikan. At pagbabayarin ko siya. Bago pa man makasagot si Ara, nag-vibrate ang isa pa niyang cellphone. Isang paalala mula sa kanyang secretary. Event reminder. Official engagement party for Mr. Liam De Villa and Miss Katrina Alcaraz. Tomorrow night. Grand Ballroom, The Peninsula, Manila. Ang engagement party. Ang perpektong entablado. Nag-reply siya sa kanyang secretary. Ang mensahe ay maikli at malinaw. Confirm my attendance. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila ay kumikinang. Ang mga chandelier ay parang mga brilyanteng talon na bumabagsak mula sa kisame. Ang mga bisita, na pawang mga miyembro ng alta sosyedad ng Maynila, ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng tunog ng pekeng tawanan. Para kay Liam, ang lugar na ito ay parang isang magandang libingan. Nakatayo siya sa tabi ni Katrina, ang braso nito ay nakakapit sa kanya na parang isang ahas. Ngumingiti si Katrina sa mga kamera, isang perpektong larawan ng isang masayang fiancé. Ang kanyang tagumpay ay halos abot kamay na. Si Ara ay wala na sa eksena. Ang pagsasanib ng mga kumpanya ay tuloy na tuloy na. You look tense, love. Bulong ni Katrina, hinahaplos ang kanyang braso. Relax, this is our night.
Tumingin si Liam sa kanya. Tinitigan niya ang magandang mukha nito, ang perpektong makeup, ang mga matang kumikinang sa tagumpay. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang kasamaan. Ang kasinungalingan. Ang babaeng halos pumatay sa kanyang anak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Oo, sagot niya. Gawin nating isang gabi na hindi malilimutan. Ilang sandali pa, tinawag na sila sa entablado ng MC. Oras na para sa opisyal na anunsyo. Oras na para sa talumpati. Umakyat sila sa entablado. Sinalubong ng malakas na palakpakan. Sa kanyang kanan, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Soledad, na nakaupo sa presidential table. Ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki. Sa wakas, nasunod ang gusto niya. Ang problema ay naayos na. Kinuha ni Liam ang mikropono. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang buong silid ay tumahimik, nag-aabang. Good evening everyone. Simula niya. Ang boses ay kalmado at malinaw. Thank you for coming to celebrate this momentous occasion. Tumingin siya kay Katrina nang ngumiti ng mas matamis. Tonight was supposed to be about a union between two families, a merger of two corporations, a promise of a future. Huminga siya ng malalim. But promises, like people, can be deceiving. Isang mumunting bulungan ang nagsimula sa mga manunood. Kumunot ang noo ni Katrina, tila naguguluhan. Tonight, I want to talk about a different kind of promise. Nagpatuloy si Liam. The promise of a parent to a child. A promise to protect them, no matter the cost. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas sa tech booth sa likod. Biglang dumilim ang ballroom. Ang tanging ilaw ay nagmula sa malaking LED screen sa likod ng entablado. At sa screen na yon, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang mukha ni Marites na mamaga sa kaiiyak ang lumitaw. Ang boses nito, nanginginig at basag, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Binigyan niya ako ng pera. Si Ma'am Katrina. Sabi niya, palitan ko daw yung bitamina, pampahina lang daw. Para ayawan mo na sila, Sir Liam. Patawarin niyo po ako. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghanga ay ngayon ay nakatutok kay Katrina, puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Pinapanood ni Ara ang lahat mula sa kanyang cellphone sa loob ng isang taxi. Pagkatapos ng tawag ni Liam kagabi, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng tatakbo. Siya ay isang ina na lalaban. Sinabi sa kanya ni Liam na manood, ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niyang nandoon. Pakibilisan po, Manong, sabi niya sa driver. Nang makarating siya sa hotel, ang lobby ay puno ng gulo. Ang mga bisita mula sa ballroom ay nagmamadaling lumabas, nagbubulungan. Ang iba ay nakatingin sa kanilang mga cellphone. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sumiksik siya papasok. Pagdating niya sa bukana ng ballroom, iyon ang eksaktong sandali na bumagsak si Katrina. Nakatayo ito sa entablado, ang kanyang perpektong postura ay nawala. Napaluhod ito, nanginginig, ang muka ay basang-basa sa luha. Hindi totoo yan, he's lying. Pinilit niya ang babaeng yan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay mabilis siyang inalalayan pababa ng entablado. Tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa mga kamera ng cellphone na ngayon ay nakatutok sa kanila. Ang Alcaraz de Villa merger ay tapos na. Ang pangalang Alcaraz ay wasak na. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liam si Ara na nakatayo sa may pinto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng naguguluhang mga tao. At sa unang pagkakataon, hindi na nag-alinlangan si Ara. Naglakad siya. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng may dignidad. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Dinaanan niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang mga taong humhusga sa kanya ilang araw lang ang nakalipas. Wala na siyang pakialam sa kanila.
Umakyat siya sa entablado at tumayo sa tabi ni Liam. Hindi sila naghawak kamay, hindi sila nagyakapan. Tumayo lang sila roon, magkatabi. Isang nagkakaisang prente, isang pamilya. Ang pagdating ni Ara sa entablado ay ang huling piraso ng puzzle. Ito ang kanyang pahayag sa buong mundo. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Doña Soledad ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan. Ngunit ang pagmamalaki sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakita ni Liam dati. Pagkatalo, nakita nito ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na krimen. Nakita nito ang katatagan ni Ara. At higit sa lahat, nakita nito ang desisyon sa mga mata ng sarili nitong anak. Kinuha ni Liam ang mikropono sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Ara. Pagkatapos ay sa mga natitirang bisita. At sa huli, sa kanyang ina. This, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, is not a liability. Iginawin niya ang kanyang kamay patungo kay Ara. She is the strongest woman I have ever known. At ang 4 na batang nasa ospital ngayon na isa sa kanila ay biktima ng kasamaang palad na ito. Huminga siya ng malalim. Sila ang aking mga anak. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ito ang pamilya ko, Ma. Tanggapin mo man o hindi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Soledad. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang pagsisisi. Binitawan ni Liam ang mikropono. Sa gitna ng nagibang selebrasyon at nawasak na mga reputasyon, hinawakan niya ang kamay ni Ara. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa engagement party ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit tulad ng lahat ng bagyo, ito ay lumipas din. Ang Alcaraz Corporation na dati nang lugmok sa utang ay tuluyang bumagsak. Si Katrina, kasama si Marites na nagsilbing state witness, ay naharap sa kasong frustrated murder. Ang kanyang magandang mukha ay naging laman ng mga tabloid, hindi na bilang isang socialite, kundi bilang isang kriminal. Para kay Liam, ang mga headline na yon ay ingay na lamang sa di kalayuan. Ang mundo niya ay hindi na umiikot sa De Villa Tower. Umalis siya. Nagbitiw siya bilang CEO ng De Villa Corporation. Ibinigay niya ang posisyon sa isang pinsan na mas may pagnanasang pamunuan ng isang imperyo. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na kumpanya, isang investment firm na tumutulong sa mga small-scale businesses. Ang trabaho ay hindi kasing glamorous, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kanyang ginagawa ay may tunay na halaga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang karera. Ito ay nasa kanyang tahanan. Ang tahanan ay hindi na ang malamig at malawak niyang penthouse sa Makati. Ang tahanan niya ngayon ay ang Barangay Tala. Hindi sila lumipat sa isang mansyon. Sa halip, ginamit ni Liam ang isang bahagi ng kanyang pera para bilhin ang maliit na bahay ni Ara at ang katabing lote. Gumawa sila ng isang bahay na hindi magarbo, ngunit sapat na malaki para sa kanilang 6. Isang bahay na may hardin kung saan maaaring magtakbuhan ang mga bata at isang malaking bintana na nagpapasok ng sikat ng araw. Isang hapon ng Sabado, natagpuan ni Liam ang kanyang sarili na nakasuot ng isang simpleng t-shirt at maong pawis na pawis habang tinutulungan ang mga kapitbahay na magbuo ng isang bagong basketball court para sa komunidad. Ang mga lalaking dati tinitingnan siya nang may pagtataka ay mga kaibigan na niya ngayon. Tinatawag na nila siyang Liam. Hindi Sir. Liam. Tubigo. Sigaw ni Mang Tonyo. Inabutan siya ng isang baso ng malamig na tubig. Salamat, Tay. Sagot ni Liam. Isang salitang kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Habang nagpapahinga, natanaw niya si Ara sa kanilang bakuran. Dinidiligan ang mga halaman habang ang 4 na bata ay naghahabulan sa damuhan. Si Lucio, na ngayon ay malusog na at puno ng buhay,
ang pinakamalakas tumawa. Ang tunog ng kanilang tawanan ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Liam. Ang relasyon nila ni Ara ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na proseso ng paghilom at pagtitiwala. Nag-uusap sila, nagtatalo sila, nagtatawanan sila. Dahan-dahan nilang pinupunan ang 5 taon na nawala. Walang singsing, walang engrandeng kasal. Ang kanilang pangako sa isa't isa ay ipinapakita hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa, sa paghahati, sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga sa mga bata kapag may sakit ang isa, sa tahimik na pag-unawa sa mga gabing pagod na sila. Ngayong hapon, meron silang isang maliit na selebrasyon, isang welcome home party para kay Lucio na opisyal nang idineklara ng mga doktor na ganap ng malusog. Nagluto si Ara ng spaghetti at nag-ihaw naman si Liam ng barbecue. Habang abala sila sa paghahanda, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Isang sasakyang matagal nang hindi nakikita sa lugar na yon. Kinabahan si Liam. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babae, nakasuot ng simpleng bestida, hindi na ang mga damit na pangreyna, walang alahas. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Si Doña Soledad, ang kanyang ina. Hindi niya ito nakausap ng personal mula noong gabi ng party. Nagpapadala ito ng mga text message paminsan-minsan, nangungumusta sa mga bata. Hindi sinasagot ni Liam. Naglakad si Doña Soledad palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto ito sa may gate. Hindi ito tumingin kay Liam. Ang mga mata nito ay nakatuon sa 4 na batang naglalaro. Isang tingin na hindi na puno ng pagkasuklam, kundi ng isang bagay na parang pangungulila. Si Lian ang unang nakapansin sa kanya. Lola? Tawag nito. Isang salitang hindi niya alam kung saan natutunan. Natigilan si Doña Soledad. Lumabas si Ara mula sa kusina. Natuyo ang nangiti sa kanyang labi nang makita ang bisita. Ngunit sa halip na magalit, tumayo lang ito sa tabi ni Liam, naghihintay. Si Lucio, na may hawak na bola, ay tumakbo palapit sa gate. Hindi niya kilala ang babae, ngunit sa kanyang pagiging inosente, ngumiti lang siya. Dahan-dahang yumuko si Doña Soledad. Ang mga tuhod ay lumapat sa lupa. Inangat niya ang kanyang kamay, nanginginig, na para bang gusto niyang hawakan ng bata. At pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sinundan pa ng isa. Apo ko, bulong nito, ang boses ay basag. Patawarin mo si Lola. Hindi na nakatiis si Liam. Lumapit siya at dahan-dahang inalalayan ang kanyang ina na tumayo. Ma, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Tumingin si Doña Soledad sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Nabulag ako. Nabulag ako sa yaman, sa pangalan. Muntik ko nang iwala ang pinakamahalagang kayamanan. Tumingin siya kay Ara. Patawarin mo ako, Ija. Walang nagsalita. Si Ara ay lumapit. Kinuha ang kamay ni Lucio. At dahan-dahang inilapit ito sa kamay ng matanda. Magmano ka sa lola mo, mahina niyang sabi. Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng natitirang pader. Niyakap ni Doña Soledad ang kanyang apo at pagkatapos ay si Liam at sa huli, tumingin ito kay Ara na may pasasalamat. Ang party ay nagpatuloy. Isang bagong upuan ang idinagdag sa mesa. Ang tawanan ay mas naging malakas. Gabi na nang umuwi si Doña Soledad, nangakong babalik. Naiwan si Liam at Ara sa hardin, pinapanood ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw. Ang 4 na bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Sa tingin mo, magiging okay na ang lahat? Tanong ni Ara. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at tama. Hindi ko alam kung magiging perpekto ang lahat, sagot niya. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko,
kumpleto na. Niyakap niya si Ara. Sa di kalayuan, narinig nila ang isang kapitbahay na humuhuni ng isang pamilyar na himig. Ang oyayi, ang himig na nagdala sa kanya rito. Ngunit ngayon, hindi na ito isang tunog ng kalungkutan o isang multo ng nakaraan. Ito ay isang tunog ng tahanan, ang tunog ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Liam, Ara at ng kanilang 4 na munting bituin mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Isang karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito, sa pagtuklas sa isang kwentong isinilang mula sa pagnanais na magbahagi ng pag-asa at pag-ibig. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara, ang pagkalito sa puso ni Liam, at ang bawat luhang pumatak para sa kanilang pamilya. Naging bahagi kayo ng paglalakbay na yon, sapagkat ang kwento ni Liam at Ara ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o dugo, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo, sa pagpapatawad na naghihilom ng pinakamalalim na sugat, at sa pag-asang laging sisilay gaano man kadilim ang gabi. Sana ay may isang piraso ng kanilang kwento na naiwan sa inyong mga puso. Isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang magsimulang muli. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay isang inspirasyon hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal, pusong muling umiibig.